Isang mapagpalang umaga po sa bawat taga-subaybay ng devotion or pag-aaral ng salita ng Diyos. Mula po sa DFC Qatar, ako po si Pastora Feli at si Pastor Noel Santiago po ang nakatalagabot dito sa bansang Qatar. So kasama ko din po yung aking anak na si Joy sa keyboard po. Tayo po'y umawit sa Panginoon bilang panimula ng ating pagpupuri sa Diyos. In this world can satisfy me, Jesus, you alone can fill me up. Could gain this world and all its treasure. Hallelujah. And all these things will never be enough. Hallelujah, Jesus. It is your love. Salamat sa pag-ibig niyo, Panginoon. Goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercy. It is your presence in my life that satisfies. Nothing in this world can satisfy. Siya nga po, Panginoon. Jesus, you alone can fill me up. Hallelujah, Jesus. I could gain this world in all its treasure. All of these things will never be enough. Hallelujah, yes, Lord. It is your love. Salamat sa pag-ibig niyo, Lord. Your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercy. It is your presence in my life that satisfies. It is your love. It is your good. That fills me up inside. It is your grace, your tender mercy. It is your presence in my life that satisfies. It is your presence in my life that satisfies. Hallelujah. Tayo nga po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Tunay nga po, Lord, napakabuti po ninyo, Panginoon. Dahil, Lord, wala po kaming masabi, Panginoon, dahil tunay nga hindi sapat, Lord, ang mga pasasalamat, Panginoon, sa mga kabutihan ninyo, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyo, Panginoon, na magagamit niyo po kami, Panginoon, upang patuloy na ipahayag ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, at ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, sa buhay namin at sa buhay ng iba, Panginoon. Salamat, Lord, sa gabing ito. Sa ipo namin ipinagkakatiwala ang lahat, Panginoon, at hayaan niyo po, Lord, na ang salita niyo lang, Lord, ang mamutawi sa aking bibig. Gamitin niyo lamang po ako, Panginoon, at itago niyo ako sa iyong likuran, at hindi po ang aking kahinaan ang makita, kundi kayo po, Panginoon, ang kalakasan ninyo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyo po ang papuri. In Jesus' name, Amen. Ngayon po ay 12:30 po ng umaga dito sa bansang Qatar, at sa Pilipinas po ay umaga na po sa Pilipinas, 5 o'clock yata. So, ngayon po ay pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon dito po sa aklat ng Romans. Sa Romans
10 verse 17. So, sabi po dito, sa mababaw na salin, hindi ba sinasabi ninyo? Sabi po dito, kaya nga, ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi po riyan. So, kung naniniwala po tayo na ang panahon po natin ngayon ay nasa huling panahon na. So, ako po ay naniniwala na nasa huling panahon na tayo sapagkat nga yung binasa ko nga kanina, no, sabi doon sa John 4:35 na sabi diyan, sinasabi ko sa inyo, 4 na buwan na, anihan na. So, kaya pagmasdan ninyo ang mga bukid, hinog na at handa ng anihin, sabing gano'n, handa ng anihin. So, ibig sabihin, no, ito na yung panahon or yung araw ng pag-aani. Kaya nga po, naka-live devotion tayo ngayon, napapanood tayo. Hindi ko alam kung ilan ang nanonood sa iba't ibang lugar. So, kaya nga po may mga ganitong live devotion, ginagamit na rin ng Panginoon para ang salita niya ay maipahayag. Kaya ang sabi ng binasa natin kanina sa Romans 10:15, kung wala pong magpapahayag, ay wala pong mananampalataya. Kaya lahat na po ng kaparaanan ay ginagamit ng Panginoon sa pagpapahayag ng kanyang salita. Kaya nga pa kahit nasa bundok, nasa patag ka man, mayaman ka man, o mahirap basta may hawak kang cellphone, makakapakinig ka ng salita ng Diyos, makakabasa ka ng salita ng Diyos, makakapanood ka ng mga preaching tungkol sa salita ng Panginoon. Kaya yung pag-aani ay ngayon na. Hindi bukas, hindi sa 1 taon, hindi sa 4 na buwan. Sabi ng Panginoon, ngayon na. Kaya kung dati po ayaw natin ng Facebook, tinatanggi natin ang Facebook, pero ngayon po, ginagamit na natin ang Facebook para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya purihin natin ang Diyos sa kanyang kagandahang loob na yan sa ating buhay. Dahil yung mga bagay na sa tingin natin ay hindi maganda sa paningin natin, pero ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya ang Panginoon ang mapapurihan sa mga gadget na ating ginagamit sa mga social media na ito. Kaya sabi rin nga po sa Matthew 28:19, ano po sabi, inutusan tayo dito na magsiyaon kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At sa verse 20, sabi riyan, ituro ninyo sa kanila at ganapin ang lahat ng mga bagay at iniutos ko sa inyo. Ipo ba yung sabi ng Panginoon? Kaya wag po tayong matakot kasi sabi rito ng Panginoon, narito, ako ay sumasa inyo hanggang katapusan ng mundong ito. Kaya ito pong bansang pinaggagalingan natin, ito pong bansang ito, hindi naman po ito malayang bansa para po gawin natin ang mga ganitong pagpapahayag. No po, monitor po ito. Mga magulang at kapatid ko sa Panginoon, monitor po ito. Pero purihin natin ang Panginoon. Dahil ang sabi nga ng Panginoon dito, ako'y sumasa inyo hanggang katapusan ng mundo. So, ibig sabihin, ano ang dapat nating ikatakot sa pagpapahayag ng salita ng Diyos? Ang totoo po niyan, ito po ang gawain ng Panginoon. Ito po ang simbahan dito, House Church. Ngayon po, hindi po ito dito pwede, pero sa biyaya ng Diyos, ginagamit po yung mga taong nakapaligid, yung nagpapaupa nito para po malaya tayong makapaggawain dito. Kaya sa Diyos po ang kapurihan. Kaya sabi ng Panginoon, sumasa inyo ako. Kaya nung sinabi ng Panginoon, sumasa inyo ako, ba't ako matatakot magpahayag? Di po ba? Bakit ako matatakot ipahayag ang kabutihan ng Panginoon? Kung naipapahayag natin sa Facebook ang kung ano-ano lang, pero ipahayag na natin yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng social media na yan. Kaya inutusan tayo ng Panginoon na ipangaral, ang gawin natin, ganapin natin, ipahayag natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya nakakatulong po ang FB, di po ba? Kaya masarap din po ang humayo na gamit ang paa. Di po ba? Yung umaakit tayo sa bundok, naranasan ko po yan. Hindi ko makakalimutan yan sa Marinduque po. Yan po ang nagpalakas sa akin at nagbigay ng hamon na magpatuloy na mag-aral sa Bible School po.
Kaya po sabi din sa Isaiah 52 verse 7, di ba? Napakaganda raw ng paa na umaakyat sa bundok para ipangaral ang kagandahan ng salita ng Diyos, di po ba? Sinabi rin po yan sa Romans 10:15. Anong pagkaganda ng mga paano yung mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti. So talaga pong paa ang ginagamit sa paghayo. Ano po? Pero sa panahon ngayon, ginagamit na ng Panginoon ang mga internet, social media. So ang dami na po. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John 4:35 na binasa natin, ngayon na ang pag-aani. Kaya kailangan na po natin talagang kumilos. Naalala ko nga po nung ako po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon. May isa pong pastora na napakatyaga pong pumupunta sa bahay namin. Maparanyaki man, mapatondo man, sinusundan niya po kami, no? Kami mag-asawa, yung pamilya ko. Para lang po makakilala ko sa Panginoon. Pinagtsatsagaan niya po ako dahil ang unang nakakilala ay asawa ko. So ako po ay persecutor ng aking asawa. Pag nagbabasa po yan ng salita ng Diyos, sinasabi ko, hoy, baka naman lumagpas ka na sa langit. Ganun po ang aking sinasabi sa kanya. At minsan ay sinasabi ko pa po sa kanya na pag nagbibigay po siya sa Panginoon, sa po, ba't mo bibigyan ng Panginoon? Ang yaman-yaman naman ng Panginoon, ba't mo binibigyan? Ganyan po ako nung hindi pa ako nakakilala. Pero salamat po sa Panginoon, yung tiyaga po ng pastorang ito, na tinuturuan ng aking asawa na manalangin para sa akin. At ipag-pray ako tuwing matutulog, ilayhans ako, ay nagbunga po lahat yon. Yung mga pagtsatsaga po na yan ng mga lingkod ng Diyos na makakilala sa Panginoon. Kaya yung puso kong matigas, lumambot din po yan sa Panginoon. Kaya ngayon po, nasa harapan niyo ako ngayon, at isa na rin po sa ginagamit ng Panginoon, at isa na rin din po ako sa nakakaranas na pagtaguan. Kaya doon po sa mga nakikinig ngayon na nagtatago, kapag may mga pastor o misyonary nagpupunta sa inyo, wag na po kayong magtago kasi wala po kayong tataguan. Kasi po ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Buhay po yan at bumabago ng puso, nagpapalambot ng puso. Kaya yung mga ginamit ng Panginoon sa akin, hindi sumuko. Kahit po ini-snub ko sila, kahit pumapanik ako, to the point na binabastos na. Dumating na rin sa gano'n. Kasi yung hindi mo harapin, pambabastos na yun eh. Ginawa ko pa yun. So, kaya po nung makakilala kami sa Panginoon, ang una po naming naging ministeryo ay yung pagbibigay. Kaya po sa pagbibigay, inisip namin na nakakapagpahayag na rin po kami ng salita ng Diyos dahil yung mga salaping binibigay na yon sa mga lingkod ng Diyos na humahayo ay nagiging bahagi din po kami. Naniniwala po kasi kami na nagiging bahagi kami ng pagpahayag ng kabutihan ng Panginoon sa mga bundok na kanilang pinupuntahan. Kaya yun po ang una naming naging ministeryo, ang pagbibigay po. Pero ngayon po, dumating ang pagkakataon nang kami po ay makarating dito sa bansa. So 16 years na po kami dito sa abroad, pero sa isang hindi inaasahang pagkakataon. At alam naman natin, ang plano ng tao ay hindi plano ng Diyos, ang plano ng Diyos ay hindi plano ng tao. Kaya po ang plano ng Diyos ang nasunod. Natanggal kami sa trabaho. Di po ba? Napakabuti ng Panginoon kasi nung matanggal na kami sa trabaho, dito na po namin talaga napatunayan at nakita ang buhay ng isang Kristiyano, ang buhay ng isang mananampalataya ay talagang mananampalataya ka. Di ba? Kaya nga sinabi, tayo'y mananampalataya. Kasi nananampalataya tayo. Nabubuhay tayo sa pananampalataya. Kaya po nung mawalan kami ng trabaho, siya naman po na binigyan kami ng trabaho ng Panginoon dito sa bansang Qatar. So, 16 years sa abroad, pinagpala ng Panginoon. Po, ginamit sa pagbibigay dahil iniisip namin, doon namin may papahayag ang salita ng Diyos sa iba't ibang dako ng mundo, sa mga bundok. Po ba? Pero, hindi po pala. So, nung mawalan kami ng trabaho, inisip namin, tapos na ang paglilingkod sa Panginoon. Pero hindi po pala, magpapanimula pa lang. Dahil ito na po ang tinatawag naming totoong pananampalataya. Yung wala kang mga bagay na nakikita na. Wala kang inaasahan, kundi ang Diyos lang po. Kaya po nung mga mawalan po kami ng trabaho ay
tinalaga po tayo dito ng ating tagapanguna ni Pastor Paul at sila Pastor Joseph pumunta rito, Pastor Jordan, pong nag-anniversary, kami pong mag-asawang na italaga dito. At nagkaroon po tayo ng gawain, una dito po sa Farid's Nasser, po yung mag-asawang Sister Joy, tsaka sila Brother Richie. Yan po yung unang-unang Bible study dito. Tapos, nag 1 year na po sila nung February. And then, yung pangalawa po, dun sa Wakra. Alam niyo sa Wakra, isang supot ng noodles po, inatid lang namin ni Pastor Paul, pasalubong ng galing Taiwan, doon sa isang kapatiran doon, sa isang kamag-anak doon. Isang supot po ng noodles. Nagtatawanan po kami pag may BS po kami doon. Dahil sa isang supot na noodles. So, dumami po sila doon. At ngayon po ay ginagamit ng Panginoon. Na-divide na po sila ngayon. Nahiwalay po yung isang grupo sa accommodation. Kaya po, 2 na po yung pinupuntahan ko doon. Kasama ko yung mga kapatiran. Na, yung pangalawa po, pinagpipray muna namin. Kasi matitigas din ang puso muna. Ganun po sa umpisa. Kaya, matigas ang puso ko noon. Kaya may binibigay na matigas ang puso din. Kaya ganun po tayo ginagamit ng pangalawa po. Meron na po tayong gawain din dito sa Shania. Bagong bukas lang po. Noong January lang po siya nabuksan. So ginamit po ang isang kapatiran doon. At ngayon po ay kanina po galing po sila doon. Ang gawain po dito sa church ay umaga sa kagabi. So bago po tayo nag-devotion, kakatapos lang po namin maghatid. Maghatid ng mga kapatiran. Kaya ito po ay purihin natin ang Panginoon dahil ang kalakasan po ng Diyos talaga pong nararanasan namin dito. Hindi kapaguran, kundi kalakasan nagmumula sa Panginoon. Sabi nga namin, kung sa sarili lang namin, pwedeng bagsak na yung katawan namin eh. Kung titingnan nyo po, all around po kami ni Pastor. Tagahatid, tagasundo, siya, si Pastor, driver. Ako naman sa kitchen. O pagka may pasok yung mga elders, ikaw pa preacher. Purihin ng Panginoon. May mga musician naman po tayo na napakatyaga dito. Kaya yun po yung isang biyaya ng Diyos na kami po yung nagpapatuloy dito. At hindi po madali kasi po karamihan po kasi talaga may pasok. So minsan po talaga po napaprioritize yung pasok. Kasi nga po ay may mga boss sila. Pag di sila pumasok, tanggal sa trabaho. Kaya po talagang panalangin po na sila ibigyan ng Panginoon ng panahon sa gawain ng Panginoon dito. Kaya pagka every Wednesday po meron tayo ditong IP, Prayer Intercessory. Di po yan nawawala. Talagang mapa-1, mapa-2, 3. Sige po. Dire-diretso ang pananalangin. Talaga po ang presensya ng Diyos ay nararanasan po ng bawat isa. Dahil naniniwala po tayo na hindi po magiging matatag ang isang simbahan kung wala pong pananalangin. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil po ang gawain dito ay nagpapatuloy sa kabila po ng mga kawalan na ito, pero ang Diyos po ay hindi nagkukulang at naniniwala po kami na kami po ay hindi pababayaan ng Panginoon kahit po wala kaming pinagkukunan, pero ang Diyos po ang magsusupply nito at malakas po loob namin dyan kasi nga po mananampalataya tayo eh, di po ba? Kasi kung hindi ka mananampalataya, ibig sabihin hindi ka nananampalataya, di po ba? Ay mananampalataya tayo, kaya dapat talaga mabuhay tayo sa pananampalataya. Ang Diyos na magdadagdag ng lahat sa atin. Di ba sinabi naman po niya sa Matthew 6:33, if you seek me first and my kingdom and my righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po kasi ay paborito kong verse yan. Paborito po namin verse yan ng pamilya ko. At salamat sa Panginoon nga ngayon po ay April, second week ng April po, mag-anniversary naman po yung gawain ng BS Wakra. Kaya po sa Diyos ang papuri. Kaya po wag po tayong matakot na ipahayag ang salita ng Diyos kasi ito na po ang panahon, sabi ng Panginoon. Ito na yung pag-aani kasi na sabi ng Panginoon,
namumuti na, sabi niya, hinog na, kailangan ng anihin. Kaya narito na po tayo ngayon sa huling panahon para mag-ani. Idalangin na lang po natin sa Panginoon, hingin natin ang boldness ng Panginoon, bigyan niya tayo ng katapangan, na hindi tayo matakot kahit saan tayong lugar naroon, sapagkat ang sabi ng Panginoon ay, ako'y sumasa inyo hanggang sa dulo ng mundong ito. Kaya bigyan tayong lahat po ng nakikinig ngayon sa devotion na ito, lahat ng nanonood. Humayo po tayo, ipangaral ang salita ng Diyos, napapanahon man ito o hindi. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo, no? May trabaho ka man o wala, mayaman ka man o mahirap, may sakit ka man o wala, ipangaral natin ang salita ng Diyos sapagkat napakadami pa pong kaluluwa. Napakamarami pa pong kaluluwa ang aanihin. Dito lang po sa bansang to. Ang dami na pong simbahan dito. Lahat na po banggitin nyo, mayroon dito. Kaya lang po, ang dami pa rin pong kaluluwa kasi punta ang mga expat dito. Kaya marami ka. Meron na rin po tayo ditong dumadalo na isang Sri Lankan. Nadalo na po siya dito. Tumanggap po siya nung Friday. Nung nakarang Friday po, tumanggap sa Panginoon. Kaya sa Diyos po ang papuri. Gusto po niya dito. Atheist po siya. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Kaya sa Diyos po ang papuri. Patuloy niyo lang po kaming ipanalangin dito. At talaga pong hindi din madali po yung nagpapanimula. Marami po talagang mga pagsubok at kami po nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya ang pangangaral po at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga kung walang mangangaral, kung di po tayo isi-send out ng Panginoon, kung di tayo dadalhin sa mga bundok, sa mga lugar na pinagdadala ng Panginoon sa atin, wala pong makakapakinig, walang mananampalataya. Kaya kung tayo po ay dadalhin ng Panginoon, kahit sabihin pa na OFW ka, nagtatrabaho ka, pero kung ikaw isang mananampalataya, tinawag ka ng Panginoon para ipangaral mo dun sa lugar na pinuntahan mo ang salita ng Panginoon. Hindi na po ito yung panahon para matakot tayo, mga kapatid. Wala na po sigurong pwede pang itakot sa atin. Sabi nga, ano ba yung pwede magpahiwalay sa atin sa Panginoon? Yung kagutuman, karamdaman, po ba? Kahirapan. So, hindi po natin pwede talagang sabihin yung mga bagay na yon para hindi natin maipahayag ang salita ng Panginoon. So, naalala ko po yung may mga po kasi dito, may mga warning po sa mga simbahan. So, ang magwa-warning sa'yo, kapwa mo din, mga lingkod ng Diyos. Hinahanapan po kami ng certificate. Sabi ko, ano pong certificate ang ipapakita ko sa inyo? Natanong kami kung member na po kami. Saan po kami magme-member? So, nananalangin po kami kung anong kalooban ng Panginoon dito. At sabi ko lang sa mga kapatiran, huwag kayong matakot. Hindi naman kayo kako ang kukuhanin nila. Kami kakong mga leader. Leader lang kako ang kukunin nila. Kaya sabi ko, huwag kayong matakot. Sabi ko, at nakahanda na rin kami mag-asawa po dyan. Inihanda na rin kami ng Panginoon sa ganong bagay. Pero sabi ko, hindi naman pahintulutan ng Diyos yan. Sabi ko, kaya kung takot lang din ang ibinibigay po ng mga ganong membership, wag naman po sana na imbes na makapagpatuloy ang mga kapatiran natatakot na tuloy dumalo sa mga simbahang hindi naka-member. Wag naman po sana gano'n. Sa 16 years po kasi namin nakaranasan dito, napakarami namang mga hindi naka-registered sa gano'n. Kaya po sa Diyos po ang papuri at salamat sa Panginoon sa kadakilaan po niya. Sige po, tayo po'y manalangin para po sa
kabutihan ng Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito, Diyos. Tunay nga, Panginoon, na ang salita ninyo ay buhay, makapangyarihan, Panginoon. Kaya Lord, sabi nga Lord, kung ipapahayag namin ang iyong salita, Panginoon. Kung kami, Panginoon, ay magpapahayag ng iyong kabutihan, Panginoon, Lord. Naniniwala kami, Panginoon, marami, Panginoon, ang mananampalataya. Kaya Lord, gamitin niyo po, Lord, ang bawat isa, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng nakikinig, Panginoon, ng devotion na ito, Lord, pag-aaral ng salita ng Diyos. Bigyan niyo po ng katapangan ng lahat, Panginoon, sapagkat sabi niyo nga, Lord, ito na ang panahon. Ito na ang tamang panahon ng pag-aani. Kaya, Panginoon, gamitin niyo po ang lahat, Panginoon. Kung gagamitin niyo po lahat, Lord, ng nakikinig at sumusubaybay sa devotion na ito, Panginoon. Lord, ang dami, Panginoon, maaani, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng katapangan, Panginoon, at hindi takot, Panginoon. Alisin niyo po sa amin ang hiya, Panginoon. Palitan niyo po ito, Lord, ng boldness, Lord. Patuloy na ang banal na Espiritu, Panginoon, ang maglagay sa amin, Panginoon. Sa lugar, sa mga tao, Panginoon, na tatanggap sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, sa pagkakataon, Lord, na patuloy, Panginoon, ang mga ganitong social media, Panginoon, mga ganitong pamamaraan ng pagpapahayag ng iyong salita, Panginoon, ay pinapahintulutan ninyo, Panginoon. Kaya dalangin ko po, Lord, patuloy niyong balutan, patuloy ninyong lukuban ng banal yung dugo, Panginoon. Ang ganito, Panginoon, mga group na nagbibigay, Panginoon, upang maipahayag ang iyong salita. Lukuban niyo po ito, Lord, ng banal yung dugo, Panginoon. Balutan niyo, Diyos, at ingatan, Panginoon. Hayaan niyo pong maipahayag namin, Panginoon, ang iyong salita. Gamit, Panginoon, ang mga ganitong technologies, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Talunay nga napakabuti niyong Diyos, Lord. Hindi na namin kailangang pumunta sa mga bundok. Hindi na namin kinakailangang pumunta sa iba't ibang bansa para maipahayag ang salita, Panginoon. Tunay ngang napakabuti niyong Diyos, Lord. Pinapagaan niyo, Panginoon, ang mga pagpapahayag ng salita na ninyo, Panginoon, upang, Lord, magmadali kami, Panginoon, na maipahayag ang iyong kabutihan, ang iyong salita, Panginoon. Marami ang kumilala, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang bawat hakbang, Panginoon, at mga plano, Panginoon, sa bansang ito, Lord. Sa iyo po namin pinagkakatiwala lahat, Panginoon. Ano mang kalagayan ang meron, Panginoon, ng mga kapatid na sumusubaybay, ano man ang kanilang mga pinagdadaanan ngayon, Panginoon, Lord God. Hayaan niyo po, Lord, ang kalakasan nila, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay patuloy na dumaloy, Panginoon. Kaya salamat, Lord, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God, na may katapangang nagmumula sa iyo, Panginoon, upang maipahayag ang kadakilaan, kagandahang loob ng iyong salita, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Finish? Pinatay mo ba?
Hindi ko alam. Naka-live ka pa.